Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 anyos pataas at tumatanggap ng SSS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring magbago ng inyong buhay simula Enero 12, 2026. Mayroon pong kumpirmasyon mula sa Social Security System na may dagdag na 3,000 piso bawat buwan para sa ilang qualified pensioners, pero hindi lahat ay makakakuha nito. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan ninyong malaman kung kasama kayo sa listahan o hindi. Dahil maraming seniors ang maaaring mag-expect ng pera na hindi naman talaga dadating sa kanila. Ang totoo po, may specific requirements at conditions na dapat ninyong alamin para hindi kayo madismaya. May mga kaibigan ko pong seniors na naghihintay na ng dagdag na kita, pero pagdating ng payout date, wala silang natanggap kasi hindi pala sila qualified. Kaya naman ngayong araw na ito, uupo tayo dito sa hapag, parang mag-usap lang tayo ng mas insinan tungkol sa lahat ng detalye. Sino ang qualified? Magkano talaga ang matatanggap? Kailan ang eksaktong schedule ng payout? At ano ang mga dapat ninyong gawin para masiguro na makukuha ninyo ang bawat sentimo na para sa inyo? Hindi ito simpleng dagdag lang, kababayan. Ito ay tulong na maaaring magpahinga sa ating mga bulsa, lalo na sa panahon ngayon na ang lahat ay tumataas ang presyo, gatas, bigas, kuryente, gamot. Kaya nga napakahalaga na maintindihan natin ito ng lubusan para walang mawawalang oportunidad. Ngayon, una sa lahat, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang qualified sa 3,000 pisong dagdag na ito. Hindi po lahat ng SSS pensioner ay makakakuha nito automatically. Ang dagdag na ito ay para lang po sa mga pensyonerang tumatanggap ng retirement pension na ang kanilang monthly pension ay mas mababa sa isang threshold amount na itinakda ng SSS. Sa kasalukuyan, ang average pension ng karamihan sa ating mga kababayan ay nasa pagitan ng 3,000 hanggang 9,000 piso bawat buwan, depende sa kanilang contributions noong sila ay nagtatrabaho pa. Ang 3,000 pisong dagdag na ito ay specifically para sa mga pensyonerang ang kanilang current monthly pension ay hindi lumalampas sa 10,000 piso. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ngayon ay 7,000 piso bawat buwan, pwede kayong makakuha ng dagdag na 3,000 piso, kaya ang total ninyo ay magiging 10,000 piso. Pero kung ang pensyon ninyo ay 11,000 na, hindi na kayo qualified sa adjustment na ito dahil lampas na kayo sa threshold. Ito po ang dahilan kung bakit hindi lahat ay makakakuha. Ang layunin ng programang ito ay tumulong sa mga pensyonerang may pinakamaliit na pensyon para pantay-pantay ang benepisyo at mas makatarungan ang distribution ng funds. Ang isa pang important qualification ay kailangan po na kayo ay active pensioner as of December 31, 2025. Ibig sabihin, dapat tumatanggap na kayo ng regular pension mula sa SSS bago mag-Enero 12, 2026. Kung kayo ay mag-apply pa lang ng pension o newly retired na makakakuha ng unang pension ninyo sa Enero o Pebrero 2026, hindi pa kayo covered ng retroactive adjustment na ito. Ang dagdag na 3,000 ay para lang sa mga existing pensioners na nag-qualify based sa kanilang current pension amount. Kaya kung may kakilala kayong mag-retire pa lang ngayong taon, sabihin ninyo sa kanila na maghintay pa sila ng susunod na adjustment or announcement mula sa SSS para malaman kung saklaw din sila. Ang mahalagang tandaan dito, kababayan, ay ang SSS ay gumagamit ng automated system, kaya kung qualified kayo, automatic na idadagdag yan sa inyong pension. Hindi na kayo kailangang mag-apply o pumunta sa SSS office para sa dagdag na ito. Pero syempre, bilang mapanuri at responsableng pensioner, kailangan pa rin nating i-verify na tama ang natatanggap natin. Ngayong alam natin na kung sino ang qualified, pag-usapan naman natin ang eksaktong schedule ng payout. Ang 3,000 pisong dagdag ay magsisimula ng Enero 12, 2026. Pero hindi po ibig sabihin na sa eksaktong araw na yan ay makukuha na ninyo agad. Ang Enero 12 ay ang official effectivity date pero ang payout ay susundin pa rin ang regular pension schedule ninyo. Kung ang regular pension date ninyo ay tuwing ika-15 ng buwan, doon pa rin kayo makakakuha sa ika-15.
Kung tuwing ika-20 naman, sa ika-20 pa rin. Ang gagawin ng SSS, kasama na nila sa regular pension ninyo ang dagdag na 3,000. Halimbawa, kung regular pension ninyo ay 7,000 piso at ang pension date ninyo ay Enero 15, makakakuha kayo ng 10,000 piso na sa Enero 15, 2026. Yun ang 7,000 plus 3,000 dagdag. Pero para sa mga pensioner na ang date ay nauna pa sa Enero 12, halimbawa ang date ninyo ay Enero 10, posibleng hindi pa kasama sa unang payout ninyo ang adjustment. Baka sa Pebrero pa kayo makakuha ng full adjustment at posibleng may retroactive payment para sa Enero. Kaya importante na bantayan ninyo ang inyong bank account o ang inyong mga SMS notification mula sa SSS para malaman kung dumating na ang tamang amount. Ngayon maraming pensioners ang nagtatanong kung may deductions ba o bawas sa 3,000 dagdag na ito. Ang magandang balita, kababayan, ay walang income tax na binabawas sa pension benefits mula sa SSS. Ang pension ninyo, kasama ang dagdag na 3,000, ay tax exempt. Ibig sabihin, ang buong 10,000 piso, kung yan ang total ninyo, ay mapupunta sa inyo ng buo. Walang kaltas para sa BIR. Pero tandaan, kung kayo ay tumatanggap din ng iba pang income tulad ng rental, business, o part-time work, posibleng subject pa rin kayo sa income tax depende sa total income ninyo. Pero purely from SSS pension, walang tax ang binabayad natin. Ito ay batas na, kaya walang dapat kabahan. Ang isa pang tanong na madalas kong naririnig ay kung may clawback ba ito, ibig sabihin baka hingin ulit ng government sa hinaharap. Ang sagot ay hindi. Ito ay permanent adjustment sa pension ninyo. Hindi ito one-time cash aid lang na mawawala after a few months. That ay regular increase na kasama na sa buwan ng pensyon ninyo simula Enero 2026 at patuloy na makukuha ninyo basta kayo ay qualified at active pensioner pa rin. Pero kababayan, mayroon pang ilang detalyeng dapat nating pag-usapan para masiguro na hindi tayo mawawalan ng pera. Una, ang SSS ay gumagamit ng direct deposit para sa karamihan ng pensioners. Kung ang pension ninyo ay naka-enroll sa bank account, automatic na mapupunta doon ang pera. Pero kung hindi pa kayo naka-enroll at kumuha pa kayo ng check sa SSS office or sa payment centers, posibleng mas mahirap para sa inyo at mas matagal ang proseso. Ang aking rekomendasyon sa lahat ng seniors ay mag-enroll na kayo sa SSS online system at i-link ang inyong bank account. Sa ganitong paraan, walang hassle, walang pila, at tuwing pension date, nandyan na agad ang pera sa inyong account. Maraming senior citizens na hindi pa sanay sa online banking, pero may mga tulong naman ang SSS at ang mga bangko para turuan kayo. Maaari kayong magtanong sa SSS branch ninyo o sa customer service hotline para gabayan kayo sa proseso. Ito ay isang beses lang na effort pero ang benepisyo ay habambuhay. Mayroon ding mga pensioner na tumatanggap ng pension through ATM card. Ito ay isa ring magandang option dahil hindi na kayo kailangang pumunta sa SSS office or sa payment centers. Ang ATM card ninyo ay pwede ninyong gamitin sa kahit anong ATM machine na compatible sa network ng SSS. Pero tandaan, may withdrawal limits ang mga ATM machines, kaya kung ang pension ninyo ay malaki, posibleng kailangan ninyong mag-withdraw ng ilang beses o pumunta sa teller ng bangko para makuha ang buong amount. Ang importante ay bantayan ninyo ang inyong ATM card at PIN number. Huwag ibabahagi sa kahit sino, kahit sa mga kamag-anak dahil maraming scam ngayon na target ang mga seniors. May mga cases na ang mga ATM card ng seniors ay ginagamit ng iba ng walang pahintulot at pagdating ng payout date, wala na ang pera. Kaya ingat lagi, kababayan. Ngayon, ang isa pang mahalagang bagay na dapat nating pag-usapan ay kung paano ninyo pwedeng ma-maximize ang 3,000 dagdag na ito. Hindi lang ito simpleng extra money na pwede ninyong gastusin kung saan-saan. Ito ay oportunidad para mas mapahusay ang inyong financial situation, lalo na sa retirement. Ang unang tip ko sa inyo ay mag-budget. Kahit 3,000 lang ang dagdag, kung alam ninyo kung saan mapupunta ang bawat piso, malaki ang maitutulong nito. Halimbawa, pwede ninyong i-allocate ang 1,000 para sa maintenance medicine ninyo, lalo na kung may sakit kayong pinag-aaruga.
Ang 1,000 naman ay para sa emergency fund. Ito ay pera na hindi ninyo gagalawin maliban kung talagang kailangan, tulad ng biglang aksidente o pagkakasakit. Ang natitirang 1,000 ay pwedeng para sa daily expenses tulad ng pagkain, kuryente, tubig, at iba pang pangangailangan. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mauubos agad ang dagdag na kita ninyo sa mga bagay na hindi naman importante. Mayroon ding mga pensioner na tumatanggap ng 13th month pension mula sa SSS. Ito ay additional payout na usually released ng SSS tuwing Nobyembre o Disyembre. Ang tanong ngayon, ang 3,000 dagdag ba ay kasama rin sa computation ng 13th month pension? Ang sagot ay oo. Kung ang regular pension ninyo ay tumaas dahil sa 3,000 dagdag, ang 13th month pension ninyo ay base na rin sa bagong amount. Ibig sabihin, kung dati ang 13th month ninyo ay 7,000 piso dahil yan ang regular pension ninyo, ngayong may dagdag na kayo ng 3,000, ang 13th month ninyo ay magiging 10,000 na rin. Ito ay dagdag na benepisyo na hindi dapat kalimutan ng mga pensioners. Kaya importante na kapag dumating ang Nobyembre or Disyembre, i-check ninyo kung tama ang amount na natanggap ninyo para sa 13th month. Ang isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng mga seniors ay ang benefits para sa dependents. Kung kayo ay may dependent children na below 21 years old o may disability, maaari kayong makatanggap ng additional allowance mula sa SSS. Ito ay separate sa pension ninyo at ang amount ay depende sa bilang ng dependents ninyo at sa kanilang status. Maraming pensioners ang hindi alam na may ganito silang karapatan, kaya hindi nila na-claim. Kung kayo ay may mga dependent na qualified, pumunta sa SSS office ninyo at mag-inquire. Dalhin ninyo ang birth certificates ng inyong mga anak at iba pang required documents. Posibleng may additional pera pa kayong makukuha on top ng 3,000 dagdag na pensyon. Mayroon ding mga pensioner na tumatanggap ng pensyon mula sa ibang sources tulad ng GSIS kung kayo ay dating government employee o private pension plans mula sa inyong former employers. Ang 3,000 dagdag mula sa SSS ay hindi naman affected ng ibang pensyon na tinatanggap ninyo. Ibig sabihin, kung kayo ay may GSIS pension at SSS pension, makakakuha pa rin kayo ng dagdag na 3,000 mula sa SSS kung kayo ay qualified based sa inyong SSS pension amount. Hindi ito offsetting, kaya walang problema kung multiple pensions ang meron kayo. Ang bawat pension ay may sariling rules at benefits, kaya dapat ninyong i-manage separately. Ngayong malapit na ang Enero 12, 2026, ang tanong ng marami ay ano ba ang dapat nating gawin ngayon para masiguro na makukuha natin ang dagdag na 3,000? Ang unang hakbang ay i-verify ninyo kung qualified kayo. Kung ang pensyon ninyo ay 10,000 o mas mababa, most likely ay qualified kayo. Pero para sure, pwede kayong tumawag sa SSS hotline o mag-check ng inyong account online sa My SSS portal. Doon makikita ninyo ang inyong current pension amount at ang status ng inyong account. Kung may problema o discrepancy, report ninyo agad sa SSS para ma-correct before the effectivity date. Ang pangalawang hakbang ay siguraduhing updated ang inyong contact information at bank details. Kung nagbago ang inyong address, phone number o bank account, i-update ninyo sa SSS para walang problema sa payout. Ang pangatlong hakbang ay bantayan ang inyong pension date. Kapag dumating ang Enero 15, 20, or kahit anong date ng regular pension ninyo, i-check ninyo agad kung dumating na ba ang tamang amount. Kung may kulang, report ninyo kaagad sa SSS para ma-resolve. Maraming seniors din ang nag-aalala kung ano ang mangyayari kung sila ay hindi naka-withdraw ng pension nila for several months. May mga cases kasi na ang pensioner ay nagkasakit o hindi makapunta sa bangko para makuha ang pera. Ang magandang balita ay hindi nawawala ang pera ninyo. Ang SSS ay mag-hold ng unclaimed pensions at pwede ninyong i-claim yan anumang oras basta kayo ay may valid ID at proof na kayo ang account holder. Pero ang aking advice sa inyo, kababayan, ay huwag hayaang tumagal ng matagal bago ninyo kunin ang pensyon ninyo. Lalo na ngayong may dagdag na 3,000, mas mahalaga pa na regular ninyong kinukuha ang pera para magamit ninyo sa inyong pangangailangan.
Ang huling bagay na gusto kong banggitin ay ang importance ng financial literacy para sa ating mga seniors. Maraming pensioners ang naloloko ng mga scammers na nangungumbinsi sa kanila na mag-invest ng pension nila sa mga dubious schemes na nangangako ng mataas na returns. Tandaan ninyo, kababayan, walang easy money. Kung may nag-aalok sa inyo ng investment na too good to be true, most likely ay scam yan. Huwag ninyong ipamigay ang inyong pension money o ATM card sa kahit sino. Kung gusto ninyong mag-invest, pumunta sa legitimate institutions tulad ng bangko o government-approved cooperatives. Mag-research kayo at magtanong sa mga trusted advisors bago kayo mag-decide. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang 3,000 dagdag sa SSS Pension ay isang malaking tulong para sa ating mga retirees. Ito ay recognition ng gobyerno sa inyong contributions at sacrifices noong kayo ay nagtatrabaho pa. Pero kailangan nating maging responsible at informed para ma-maximize natin ang benepisyong ito. Alamin kung qualified kayo, bantayan ang payout dates, i-verify ang amounts, at i-budget ng maayos ang inyong pera. Sa ganitong paraan, hindi lang kayo makakatanggap ng dagdag na kita, pero makakapag-enjoy din kayo ng mas komportable at secure na retirement. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang mga impormasyong ito. Hanggang sa muli, kababayan. Ingat lagi.